BP Sara tuluyan nang i-impeach ni Marcos Jr. BP Sara pinagtulong-tulungan na ng mga ahensya ng gobyerno. Grabe na to. Actual footage na pag-utos ni Marcos Jr. sa pagpapa-impeach kay BP Sara lumabas na. So yan po mga banateros, mga kabiyaya, isang mabiyayang araw po sa ating lahat at welcome back to my YouTube channel, J. Guevara TV nga po pala, isa sa mga banateros brothers. At ito pag-usapan natin to kasi nung nakaraan lang, todo tanggi pa si Bangagers na hindi niya tawag dito, hindi niya ku-questionin or hindi niya ku-questionin tuloy. Hindi niya papayagan na ma-impeach itong si BP Sara Duterte. Kumati yung ilong ko dun Ngayon, eto ngang Akbayan Party Lista. Diba? Tugman-tugman, Party Lista. Ay nagsagawa or naghain na ng impeachment laban kay BP Sara Duterte. Alam niyo ito napakaano nito eh. Alam ko naman na hindi ito matutuloy. Hindi ito matutuloy, pero kung sakaling matuloy ito, talagang magwawala ang buong Pilipinas. At yun ang kinakatakot ni Marcos. Alam ko bandang huli ganito magiging palabas nito eh. I-impeach ng Congress or sasangayunan ng Congress ang impeachment. Ito, lalong-lalo na to si Queen of Saba. Oo, ang kakambal ni Ma'am Shitars na walang iba kundi si Laila de Lima. Ay ito ay isa lang malaking drama na naman to. Kasi nararamdaman ko na bandang huli, kunwari pipigilan ni Marcos Jr. ang impeachment labang kay BP Sara Duterte. At pagmumukain niya na namang mabuti ang kanyang sarili. Ipapamukha niya sa taong bayan na mabait pa rin siya kay BP Sara sa likod ng pinaggagawa nito sa kanya. Yun ang nakikita ko dito na drama na gagawin nila. Pwede rin din naman na kasempre alam nyo, mulat na ho tayo dun sa mga ganung mulat na tayo dun sa ganung sistema. Sa ganung sistema ni ni Marcos na alam mo yun yung paawa kuno. Paawa ipik ba? Kasi doon tayo nabudol sa mga paawa ipik niya. Yung tipong aping-api siya. At alam nyo, bandang huli, pagmumukhain na naman nila ditong masama si BP Sara Duterte. Ang galing, no? Pero tayo, hindi naman tayo mga tolongges. Hindi naman tayo tatanga-tanga para hindi natin mahulaan or maano tong mga pinaggagawa ng administrasyon laban sa mga Duterte. So, siyempre, kunwari, hadlang-hadlangan niya ni Marcos. Hadlang-hadlangan yan. Hindi ko hayaan yung impeachment na yan. Para may maisumbat na naman ang mga vloggers nila. Sabihin, siyempre, naka-script na yan. Sasabihin sobrang bait niya, sobrang bait ni Presidente. Sobrang bait ni Presidente kasi hindi niya pina-impeach, hindi niya pinayagang i-impeach si BP Sara. Gago! Diba? Ganyan yung mga datingan na mangyayari niya, kaya abang-abang na lang. So, syempre, bago natin ito simulan, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Pakipindot na lang din po yung bell button para lagi kayong nadidigay ako para lagi kayo updated sa ating mga video araw-araw. At eto nga, may nakita nga ako dito. Ayan lakihan lang natin. Yan Ayan. Makikita nyo dyan. Sabi niya, agree with the furniture governance. He was a member of cabinet. So I have personal knowledge. So ilan lang yan sa mga papakita ko. Pero may mga mas maganda akong rito eh. May mga mas maganda akong nakita. Kanina lang. Mga kanina lang naman. Nasaan na yan? Saan na Jeb? Shoutout kay Jeb Rivera. Ititigapasan ng
mga ano natin. Uy, hindi yan. Ito, yung mga tigapasan ng ano natin to, yung mga chismis. Si Jeb Rivera. Siya yung tigapasan ng chismis sa atin. Eto, yan. Ang kakambal ni Ma'am Sitars. Yun, no? Ay, grabe, oh. O, di ba? Junel. Malaki pala yung screen na umay ba kayo? Yan, no? Junel. So dito may banat sa kanya si Tukayo Jason ang ating idol. Mabuti iyong may reminder para hindi nakakalimutan. Napansin ko kasi sa very civil and loud lately ni Citizen Laila de Lima, panay ang pasikat ng mudra sa Quadcom ng House sa Senado, at lately kahit hindi siya membro ng akbayan ay umepal na rin siya sa piling ng piling tuloy. Kahit na pagbabasa yan. Sa filing ng impeachment complaint against to Vice President Sara Duterte. At dahil dyan, biglang bumalik sa aking diwa. Ang galing nung post ni Sir Jason. So, ang tungkol sa babaeng minsan ay umamin na siya ay marupok. Pagdating sa ay naku po. And I reminder of following. Grabe to ako, kagaya ng mga sinasabi ko nga sa inyo, etong si Laila de Lima ay ano lang to eh. Ito ay isang tawag dun. Kaya nga nakalaya to, di ba? Kasi sa totoo hindi pa naman niya dapat laya ngayon eh. Hindi pa tapos yung paninilbihan niya sa kulungan. So nakita ko agad na etong si Laila, kaya ito pinakawalan or pinalaya dahil gagamitin to laban sa mga Duterte. So hindi nga tayo nagkamali. Alam ko yan din yung iniisip nyo. So hindi nga ako nagkamali at ginawa at nangyayari ngayon yan at kitang-kita nyo naman, di ba? So ngayon, isa na siya sa mga umiipal. Kasi hindi na to epal eh. Ipal na to, ipal. Matigas na to eh. Matigas na sa epal. So kapag ikaw ay sobrahang epal na sa mundo, ang tawag na sa'yo, ipal. Gago! Ganun na, no? Ganun na yung tawag sa'yo. So ito kasi si Laila de Lima, isa tong malaking ipal dito sa mundo ng politics. Kaya ito talaga ang purpose nito. Pag nung lumaya, para kalabanin lang or para maging isa sa mga tawag na isang gawing tau-tauhan at against sa mga Duterte. So kitang-kita naman yun, no? Parang si ano lang yan eh, si Antonio Trillanes, yung Makabayan Block. Di ba yung Makabayan Block, kinasuhan muna si kinonvicted muna si Castro para sumunod sa kanila. Kasi alam naman natin, medyo against talaga yan sa Marcos noon pa. Bataan ni Joma Sison yan. Sabi ni Joma yan, ha? So, kinasuhan muna nila yon para sumunod sa kanila. So, ang kapalit noon, malaya siya at nagko-contempt pa nga, diba? Nagko-contempt pa nga kapal nga ng mukha, diba? So yung kay de Lima naman, dati na siyang convicted at nahatulan ng pagkakakulong na pinalaya para gamitin laban sa mga Duterte. So doon, hindi na bago sa atin kasi alam naman na natin na ganun talaga yung mangyayari. O katulad lang ni Kerwin Espinosa, di ba? O, yun na, siya na mismo ang umamin na siya ay isang drug lord. Pero pinalaya ng gobyerno yun para kalabanin ang mga Duterte. Ganun kalupit ang mga gago! No, ganun kalupit yung mga yan. Kaya kaya itong mga nangyayari ngayon, alam nyo, lahat yung babalikan sa inyo. I swear. I swear. When the procure everyone to government. Sorry, napapakanta ako. So, ito na nga,
Meron pa nga dito iba na mga ano, meron pa dito yung ibang mga ano rito. Ano itong kay Lopez na to? Oh, I have been saying it all this time, impeach and zero. Yung ano to? Tanga na English. Ayoko niyan, English eh. Oh. So ito yung mga kasama nitong mga Alipores. Ito impeachment complaint versus BP Sara is filed. Kasasabi lang ni Representative Joel kaninang umaga na may nakita na silang basihan. Nag-file naman kaagad. Formal nang naghain ng ilang civil society organization, religions leader, sectoral, representative at pamilya ng mga tukhang victims ng kauna-unahang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte sa Kamara. So eto yun sila. Ayan, no? Ay grabe, no? Wag ka nang mawawala. Ay kasama pala sa Akbayan Party List pala tong si Tigas pa nga. Itong kasama ni Dilima. Oo. Tapos yung pari na umamin na addict siya dati. Sila pala. So ibig sabihin kung ayon dito sa sinabi ni Sir J. Sonsa na sinabi pala ni Representative or Congressman Joel Chua na nakakita na sila ng basihan para mag-file ng impeachment laban kay BP Sara. So sa madaling salita, etong ginawa ng Akbayan Party List ay utos talaga from Congress. Pwede kasing ganun yan eh. Pwedeng ganun yung tawag dito, pwedeng ganun yung nangyayari dyan, no? Kasi isipin nyo maigi kakasabi lang ni Joel Chua doon sa house hearing, tapos pagdating maya-maya nagbiglang nag-file tong mga inayupak na to. So ano isipin namin? No, kasing tangan nyo kami. Samantalang mapunta na tayo dito sa pinaka-video nitong impeachment na to. So ito, panoorin natin to. Alam ko, busit kayo dito sa video to. Pero panoorin natin at tandaan natin lahat ng muka ng mga nandito. Panoorin natin. Ito po yung mga complainants natin. Ito po yung verified complaint. At nandito po yung resolution of endorsement mula sa Akbayan Party List. So, at sinusuportahan po natin, ito pong mga brave and courageous citizens who's making this historic. May mga may mga complainant. Ngayon, yung complainant na naabot ba ng 32 million people yan? 32 million katao kasi 32 million katao ang bumoto kay BP Sara. So karapat-dapat lang na yung 32 million na yan, sila ang magdesisyon kung i-impeach pa si BP Sara Duterte. Impeachment complaint against the Vice President. Sana po sa pamamagitan ng complaint na ito, maisara na natin yung acting pa, konti pang acting. Yung medyo umiiyak pa. Mother, dapat dito ka banda sa likod ni Dilima para magmukha talagang makajus siya. Ang layo ni Mother, ni Mother Lily. Ay, nandun na yung Madre. Bangungot na dulot ng ating pong Vice President sa taong bayan. Bangungot, dulot ng Vice President. Kapag kayo napapanood namin, mas mukha kayong bangungot eh. May mga tsura nyo dyan, para kayong sa panaginip lang kayo. Sa panaginip lang namin kayo kadalasan nakikita. Kala ng taong bayan ang bangungot sa dulot ni Sara. Wow. Ang kapal naman ng mukha nitong congressman na to. Sino ba to? Si Tigas pa nga. Ito, magsasalita pa si Manong. Endorsement. At yan po ang complaint. Pag na yung media na ito, ingay-ingay. Dramahan nyo pa yung mukha. Kailangan malungkot ang mukha. Gago! Kailangan sobrang lungkot. Tingnan mo yung lungkot. Mas lungkotan mo pa, Dilima.
At 4:30 p.m. today, the Office of the Secretary General received an impeachment complaint against Vice President Sara Duterte, filed by civil society groups. The House of Representatives is constitutionally mandated to act on any impeachment complaint filed in accordance with the 1987 Philippine Constitution. Pursuant to the Constitution, a verified complaint for impeachment may be filed by any member of the House of Representatives or by any citizen upon a resolution of endorsement by any member thereof. 5 seconds. It is crucial to May ano pa eh, may bumulong 5 seconds lang. Narinig niyo yun? Pakinggan niyo maigi ha, pakinggan niyo ha. endorsement by any member thereof. 5 seconds. It is Ito tayo na, pati ito scripted. 5 seconds lang daw. Dito tayo sa mismong balita ng SMNI. So, panoorin natin. Lang sinampahan ang impeachment complaint sa Kamara si Vice President Sara Duterte. Pero ang hakbang, agad na kinuwestiyon ng isang veteranong abogado. Si MJ Mondihar sa report. Sumugod sa Kamara nitong Lunes, December 2, ang ilang sektor para sampahan ng impeachment complaint si Vice President Sara Duterte. 4 ang grounds for impeachment. Kabilang ang culpable violation of the Constitution, issue ng graft and corruption, bribery, betrayal of public trust at iba pa umanong mga krimen. Isa sa mga namataan sa filing ng impeachment case, si dating Senador Leila de Lima, habang ang Akbayan Party List naman ang mag-i-endorso ng reklamo. Nakahanda raw ang Kamara na aksyonan ng impeachment complaint para kay former Presidential Legal Counsel Salvador Panelo. Talagang nais patahimikin ang administrasyon ng bise. Unang senyales ay ang pagpapalit ng mga sundalong magbabantay sa kanya. Bakit mo tinatanggal ang security yan? Security, para nga bigyan siya ng proteksyon. Pag tinanggal mo yan, hindi siya bukas sa lahat ng uri ng karahasan laban sa kanya. Ikalawang palatandaan ayon kay Panelo ay ang inihang impeachment case laban sa ikalawang Pangulo. Ito'y kahit ombudsman na mismo ang nagsabi na wala sila nakikitang dahilan para imbestigahan si VP Sara. Eh, na masakit dito no? Sinabi na ng ombudsman na wala silang nakikita para i-impeach or patalsikin si VP Sara sa pwesto. Pero ang magdidesisyon ngayon ay isang party list at House of Representatives. So ibig sabihin, mas mataas na pala ang ngayon. Mas mataas ang House Representative kaysa sa korte, kaysa sa ombudsman. Ganun sila kalupit. Obvious na yan. Gusto mo siya talagang tanggalin. Impeachment At alam naman nating numbers game yan. Pinitik naman ni Panelo si Pangulong Bongbong Marcos, lalo pa't nanawagan sa Kamara nitong huli ang presidente na huwag sampahan ang impeachment case ang bise. Pero ayon sa veteranong abogado, lumalabas na nagmamalis lamang ang Pangulo sa maaaring sapitin ng kanyang dating running mate. Yun naman talaga yan dyan, di ba? Tama ako sa sinabi ko kasi ganito yan Totoo yung sinabi na Atty. Sal Panelo na nagmamalinis lang talaga si Marcos. Na kapag na kung anong sapitin ni VP Sara, may impeachment yan, pag mumukain niyang hindi siya kasali sa impeachment na yan. Dahil sinabi niya sa media na hintutol nga daw siya dyan. So tanong dito, ito yung tanong ko, ito kasi hindi ko rin alam. Pag nagpataw ba ng impeachment, kailangan ba ng pirma ng Pangulo? I-comment nyo nga lang dyan sa baba. Oo. Kung hindi, edi wow. Di talagang ito estilo na to ng mga Marcos doon nung kampanya pa lang 'Di ba? Kasi nakakaawa, laging pinagtutulungan daw sila. Oo, si Minay nga lang ang si Minay nga lang nagmagandang loob diyan sa kay Marcos na 'yan tapos kinupal niya pa. Alam nyo, lahat ng nagmagandang loob kay Marcos, ayun yung mga kinukupal niya ngayon. Si Minay, si Pastor, si Duterte, lahat ng mga sumuporta sa kanya ng tinuring siyang kaibigan, yun yung kinukupal niya ngayon. At yung mga matagal nang kumukupal sa kanila,
Katulad yan, nila Dilima, ng Makabayan Black, mga Dilawan, na yun yung kinakampihan niya ngayon. O baka sadyang yung mga nasaksihan nating issue ng Marcos at mga Aquino nung panahon, baka isang malaking palabas lang talaga yun. Yung mga nandiyan sa Kongreso, hindi makakagalaw ang realidad sa Pilipinas na hindi nalalaman at sinasang-ayunan ng presidente ng bansa. Yung impeachment na yan, talagang tutuloy nila yan. Regardless. Kawawa naman yung mga madre na yun, no? Kapag may mga ganyan talaga, hindi nawawala. Ito lang anong connect ng mga madre na to? Tanong lang, anong connect ng mga madre ng mga pare? Kasi kapag madre, kasi parang magmukhang maadjust sila, ganun. Gago! Puta na, gas-gas na tong mga ganitong palabas Talagang tutuloy nila yan. Regardless, gaya ng aking sinabi, na kahit na may sinasabi si BBM, na huwag nyo na ituloy yan, yun para malayo siya sa hinala. Sa madaling salita, sala sa init, sala sa lamig si Marcos. So kung halimbawa matuloy yung impeachment kay BP Sara, sasabihin niya lang na, tutol naman ako, hindi naman ako sangayon dun So kagustuhan sasabihin na naman nila, kagustuhan ng mga Pilipino. Ikaw ang kagustuhan naming mawala dyan sa gobyerno. Hindi si BP Sara. Na may kinalaman siya. Para sa Diyos, Diba? Para nga naman malihis na para hindi siya masabon. Para hindi siya masabon ng mga Pilipino kasi talagang magwawala ang mga Pilipino niyan kapag nangyayari. So ito naman tong isa na tong balita. Pagkansela sa gun license ni BP Sara nakadepende sa resulta ng CIDG investigation. Pati yung gun license pala, tinanggalan na si Vice President Sara Duterte. Ang lupit, no? Oo. Gusto ata nila magpabaril na lang si Sara Duterte sa mga drug lord na galit sa kanya. For one, yes, I could... Uy, bati natin ang Chief. Ito PB General Jen Fajardo. Wow. Confirm na meron pong isa pong LTAP holder po si BP Sara po at meron din po mga firearms na nakarehistro under her name po. Kinumpirma ng Philippine National Police na mayroong baril si Vice President Sara Duterte. Ayon kay PNP Public Information Office Chief, Police Brigadier General Jean Fajardo, mayroon itong license to own and possess firearms, subalit ito nito big deal kung may baril si BP Sara. Isa din daming galit sa Duterte. Malay ba natin? Huwag naman sana mangyari ngayon. Huwag naman sana mangyari, di ba? Na bigla na lang may sumunggab kay Vice President. Alam naman natin yung mga security ni Vice President ngayon ay pinalitan na. So ano pang mga silbi nung ngayon? Hindi niya naman nahawak yung mga security na yun. O what if na lang totoo yung mga bali-balita na may isang security guard na may isang security guard tuloy. May isang security si BP Sara na pinagtangkaan yung buhay niya. What if na lang kung totoo yun? Anong gagawin ni BP Sara? Magpasaksak na lang. Kung yung mga adik may mga baril, tas Vice President, wala. Hindi ang general na sabihin kung anong uri ng LTAP o kung ilang baril ang pag-aari ng pangalawang Pangulo. As to the type of license at I cannot for now reveal kung ano po yung type of license na hawak po niya. But definitely, siya po ay may LTAP at meron pong lisensyang mga baril na nakarehistro under her name. At least ito walang masama dun. Walang masama dun kung may baril si BP Sara. At least may lisensya. May masama dyan yung ibang politiko may baril, walang lisensya. Hindi ako, pabor ako dun Walang problema dun. May nakarehistro naman O bakit? Anong masama dun? Nasa batas natin yun.
binabayaran yung magkano, alam niyo ba kung magkano ang bayad sa pagpaparehistro ng baril? Halos naabuti ng 100,000 yan. Hindi lang basta-basta magpaparehistro, napakahirap pakunin yan. So ngayon, kung isang vice president na napakaraming simula pa sa tatay niya hanggang sa kanya na napakarami nilang sinagasaan na mga halangang bituka dito sa Pilipinas, ako, pabor ako na may dalang baril to at kung may baril siya, walang problema yun. At lalong-lalo nang walang problema dahil nakarehistro yung mga baril. Diba? So walang masama dito. Ang masama dito, wala pa palang sapat na impormasyon nitong si Fajardo, nagpa-presko na agad. Ayun yung ano dito, ayun po yung masama. Ano, wala ka pang hawak na nagpa-presko ka na agad. Ang lupit mo. Gago! Wala aniyang permit to carry firearms outside of residence si VP Sara. Sa tanong kung pwede bang matanggalan ng lisensya ng baril ang pangalawang Pangulo, sinabi ni Brigadier General Fajardo na nagpapatuloy pa ang investigasyon ng Criminal Investigation and Detection Group at nakabase sa magiging resulta nito kung maaaring makansela ang firearm licenses nito. Let us wait for the completion po ng investigation na sinasagawa po ng CIDG to determine whether or not these cases filed against her will can be used as a ground for possible revocation or cancellation of her LTAP. So lumalabas dito na talagang gusto talaga ipapatay si VP Sara. Kumpirmado talaga. Dahil tingnan mo, ultimong barel na may lisensya naman. Kung sakaling may barel si VP Sara, kung sakaling totoo to, ano naman kasi nakarehistro naman. Hindi hindi illegal yun. Dumaan pa rin sa legal yung baril na yun. Anong masama dun? At anong sapat na dahilan para tanggalan mo ng lisensya yung mga baril na gamit ni VP Sara? So sa madaling salita, talagang may gusto niya talagang mamatay si VP Sara. Yun na yun, diretso na tayo. And firearms registration. Malinaw naman aniya nakasaad sa Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Law ang mga basihan para makansila ang firearm licenses ng isang gun owner. Samantala, sinabi rin ng PNP na posibleng madagdagan pa ang isasampa nilang reklamo laban sa pangalawang Pangulo at security escort nito. Hindi lamang po sa ating Vice President. Tanga na, dadagdagan nyo nga. Tapos puro naman galing sa Malacanang. Wag na, uy. Diba? Ito naman hindi ko... Ay, naku. Presidente, lahat po ng may kinalaman po doon sa nangyaring insidente nung nakakaang 2 Sabado po, nauna na nga po tayo nakapagsampa ng direct assault, disobedience to a persons in authority or their agents at saka yung grave coercion. But alam po natin ang public officers and employees po kapag nasasangkot po to sa anumang krimen, sa criminal case, ay may kaakibat po yan na administrative at civil cases po. So yun po yung tinitingnan po natin dito po sa ginagawa po natin pag-iimbestiga. Leia Ilagan. Grabe, no? Lupit talaga nito mga kupal. Kupal talaga yung nangyayari ngayon sa administrasyon, no? Sobrang kupal. So ito, panoorin natin to. Just in, formal lang in-endorse ng mga natukha kaagad versus Vice President. Is active threat if you are giving ang mag-message. Pisa sa nag-leak kuno ang text message ni BBM. Planado. Narito ang full video, panoorin natin. Pero daw nag-leak. Nagtataka ako sa sagot ng Pangulong Marcos tungkol sa message niya na nag-leak regarding doon sa message niya that Vice President is unimportant kaya wag nang mag-file ng impeachment case. Di ba? Na parang natatawa lang siya na nag-leak yung information. Mr. President, ano ba yan? Publicity gimmick? Yun naman talaga. Ano pa ba? Publicity gimmick talaga yung plano dyan. Ano ba yan? Media stunt? Di ba?
Kasama na yun, media stand. Kasi if you are giving private messages to people with a message about an official, parang official na position mo sa mga bagay-bagay na nangyayari sa lower house, hindi maganda yun, Mr. President. Yun nga yung masama dyan ang tingin nga ni Marcos sa mga Pilipino ganyan lang. Ang tingin nila sa atin, ang tingin niya sa atin, napakabobo natin, napakatanga natin, na hindi natin malalaman at hindi natin mapagtatanto yung kabalasubasan na ginagawa nila kay BP Sara Duterte. Yun. Kita mo, kunwari, nag-leak, diba? Kunwari. Ay, nako. Kunwari, nag-leak, Kunwari, wala, aksidenteng na i-text sa ibang tao. Para lang masabing kunwari. Tapos, siyempre, pagpepiestahan yun. Siyempre, pag-uusapan yun. Yun ang gusto ni Marcos. So, pag nagpag-usapan, ligtas na naman siya. Doon sa mga iilan naniniwala sa kanya. Ay, bait-bait ni Marcos Jr. Bait-bait ng presidente, hindi niya inayaang i-impeach si Sara Duterte. Diba? Ganyan yung setup dyan Okay, tuloy. There must be something wrong. Diba? Because the people na binibigyan mo ng mga mensahe, kung nililik nila yan sa media, they don't respect you. Hindi ka nila nire-respeto at hindi nila pinapahalagaan yung message na galing sa'yo, which is your stand on... Hindi, totoo naman to sinasabi dito ni Kuya. Ewan ko sino to. Totoo naman yung sinasabi niya. Ibig sabihin, kung yung message mo na yun ay napaka-importante at ayaw mong malaman ng ibang tao, so bakit inilabas? So ibig sabihin, wala nga respeto sa iyo yung taong naglabas nun. Ang tanong nga dito, kung setup nga yun, na kunwari lumabas, kunwari nag-leak, kunwari inilabas, kunwari nakalabas, gano'n. Diba? Kasi di sa mga ganitong kalakaran, sa mga ganitong gawain, lalong-lalo na dito sa politics world, medyo ano na ho tayo dito, medyo gasgas na yung mga ganyang palabas. Kita nyo bandang huli, sasabihin yan, isusumbat yan, hindi naman ako nag-impeachment kay Sara. Taong bayan ang nagdesisyon. Yun yung nasa utak nila, yun ang sasabihin nila, yun ang papalabasin nila dito. Kaya nga kaya sabi ko nga sa inyo, wag na tayo basta-basta magpabudol ngayon. Kung nabudol tayo nung una, wag tayo magpabudol ng pangalawa, pangatlo, pang-apat at pang-lima. Ito isang malinaw na publicity na naman to. Isa na namang matinding drama na naman tong palabas o matinding pelikula na naman tong pelikulang walang pamagat, walang intro, walang gitna, walang dulo at walang katapusan. Na hindi mo rin alam kung anong kwento. Sa madaling salita, magulong palabas. Ayun yung nangyayari dito. Kaya wag na kayong umasa na yun at yun talaga yan na isa lang tong panibagong drama na naman ng administrasyon. Kasi nakakalata din yung mga yan Nakakalata yung mga yan na tanang dami nagagalit sa atin. Yung mga rally dyan sa EDSA Shrine. Shrine ba yun? Shrine? Anong tawag doon? Kinatakutan ng gobyerno yun. Kala nyo ba? Kinatakutan ng gobyerno yun kasi nga talagang dumadami yung mga tao doon. O ngayon, ang ginawa medyo natakot nga siya kaya nagsalita siya ng kunwari na nag-leak na message ni Marcos. Tutol siya sa impeachment labang kay BP Sara Duterte. Gas na yan Ito, kung matutuloy man ang impeachment, dalawa rin kasi, hindi rin natin masusure Kung matutuloy ang impeachment laban kay BP Sara, so
lumalabas lang dito na sinungaling talaga si Marcos. At sasabihin niya na naman na pwede niyang itanggi yung leak na yun dahil wala namang 100% na saan niya galing yun. Ngayon, hindi pag na-impeach si BP Sara, ang papalit dyan, dalawa lang. Kung hindi si Escudero o kaya si Martin Romualdez. So mukhang parang nga sa akin, medyo napapaisip ako dyan pagdating sa ganyang usapin. Mukhang hindi yan sasampa agad si Martin Romualdez. Pero kung sobrang kapal talaga ng mukha niya, gagawin niya yun. Kasi naiisip ko dyan kung sakaling i-impeach si BP Sara, hindi yan sasampa bilang Vice President si Romualdez. No? Ang nakikita ko pero pwede rin na sumampa siya bilang Vice President tapos rekta sa Prime Minister. Gago! Yun, pwede siyang ganun. Kasi matagal niya nang pinapangarap din yung maging na magkaroon ng maging Prime Minister siya ng buong Pilipinas. Bahala na kayo dyan. Sige, dagdagan nyo lang ng dagdagan yung galit sa inyo ng taong bayan. Kayo din naman ng magdudusa niyan, hindi kami. So yan mga banateros, mga kabiyaya, nung maikukomento nyo sa mga napag-usapan natin, payag ba kayo sa impeachment laban kay BP Sara Duterte at anong nakikita nyong panibagong pakulunan naman na niluluto ng administrasyon laban sa kay BP Sara Duterte at sa buong Duterte family? Comment nyo lang po dyan sa baba. Siyempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Pakipindot na lang din po yung bell button para lagi kayong updated sa ating mga video araw-araw. At mega love shoutout sa lahat ng hero abroad na patuloy na sumusuporta at nanonood sa atin. At syempre, damay na rin natin ang ating mga mahal na senior citizen at lahat ng manonood sa Banateros Brothers. Yan, Banat Bay, Kucholi, Boss Dada, Master Judea, yung J. Guevara. At pakidamay na rin po na suportahan nyo ang Banateros, no? Monday to Friday po. Yan, mapapanood nyo kami sa SMNI. At suportahan nyo rin ang SMNI DCAR News 1026 yan. So, sa iba't ibang platform, may FB, may TikTok, may YouTube. So, yun. Maraming salamat. Ingat kayo palagi. God bless and peace and bye-bye. Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan, walang inuurungan. Banateros ay tinutulungan.